Malinaw talaga na inililihis lang, gustong pagtakpan yung investigasyon tungkol sa mahigit na kalahating bilyong piso na nagamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon ni Sara Duterte sa DepEd. Itong kanilang mga pagwawala or pagtataray or pagiging masungit o pagiging hindi makatao na mga pagsasalita sa harap ng publiko, sa media at sa mga public hearing. Alam nyo, itong ginagawa ni Sara Duterte, hindi naman po ito kasiraan lang ng kanilang pamilya. Nadadamay ang matitinong Pilipino. Nadadamay kayo, nadadamay tayo. Kasi ang pinag-uusapan ngayon sa international community ay itong attitude, mga statement, ginagawa ng pangalawang Pangulo ng bansa. Parang kahit anong gawin natin, ang dating natin sa international community, kasalanan nyo mga Pilipino yan. Kasi bakit nyo ginawa yung Vice President? Ganun po ang masakit. Kaya ginajustify ko lang, tayo, kayo at majority ng Pilipinong matitino nadadamay dito sa ginagawang ito ni Sara Duterte. Nakakalungkot. Pati yung mga nagtatrabaho, mga professional, estudyante, na ang focus nila sa paghahanap buhay, nasisira rin dito dahil sa kanilang pamilya. Yun po yung aking opinion at analysis sa bagay na ito. Kasi ang nangyayari sa ating bansa, kasiraan nating lahat ng Pilipino sa international community kahit wala tayong kasalanan, kahit wala tayong kinalaman diyan sa kailang ginagawa. Dahil ang pinag-uusapan, pera ng bayan. Saan dinala? Ang problema sa mga taong ito, walang delikadesa. Pinagtatakpan pa nila kung paano nila ginamit yung perang pag-aari galing sa buwis, dugot pawis ng mga manggagawa ng mga Pilipino nagbabayad ng buwis kasama ang mga Pilipino sa abroad. Dahil lahat ng Pilipino nagbabayad ng buwis para sa kailang pamilya, pang araw-araw na gastusin. Yan po yung nangyayari. Ngayon po talagang putok na putok ang balitang ito sa international organization ng media o international community dito sa banta at pag-uutos. Hindi lang banta yan, may inutusan para sa buhay ng ating Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. Tama po yung nagsalita ang Pangulo na hindi niya palalampasin. At alam kong gagamitin din ito ng international media, yung statement ng Pangulo, para kahit paano maibsan. Pero sa bandang huli tayo pa rin nasisihin. Nang sasabihin ng mga ibang tao, ng ibang lahi, bakit kasi naglalagay kayo ng mga taong ganyan? Alam naman nyo kung anong ugali ng mga Duterte mula doon sa kanyang ama na dating Pangulong Duterte. Naglagay pa kayo ng anak, kaya ganyan din ang ginagawa ngayon. Diba? Parang tayo pa yung kinakantsawan. Hindi naman natin talaga pwedeng iwasan dahil nandiyan na. Although may mga pwedeng gawin. Impeachment, kasuhan, impeachment, tanggalin. Ay ang problema, sa Kongreso yung impeachment, sa tingin ko, hindi magiging problema yan. Lulusot talaga doon. Sa Senado, hindi. Kasi may mga senador nakakampi ng mga Duterte. 1/3 ng 23 senador ang dapat makuha in favor of impeachment. Kung hindi mo makukuha yung 1/3, hindi ma-impeach siya. Kasi pag 1/3, more or less yan, mga 17 o 18 senador ang dapat pumabor sa impeachment laban kay Sara. Kung hindi mo makakuha ng gano'n, hindi ma-impeach yan. Sa ngayon po malabo kasi nakita nyo, mayroon yung mga senador, naging caregiver pa ng staff ni Sara Duterte doon sa ospital. Wala namang malalang sakit, binabantayan. Senador yon. O di ba? Paano yun bubuto ng mga yan para labanan si Sara? Talagang ipagtatanggol ng mga yan. Ayaw ko ng pangalanan. Pero dati ko na nabanggit. Yung mga senador ngayon dyan, halos dalawa, iilang tao lang, iilang senador lang ang pwede mong mapagkakatiwalaan. Yung karamihan dyan, pabor sa mga Duterte. Ano mangyayari? Again, kaya yan naman tayo. Kung may delikadesa, dapat resign. Pero dito sa attitude, pagkataong ito ni Sara Duterte, hindi magre-resign ito.
Grabe yung taray niya sa mga interview. Pati nga yung 41 years na issue kay Ninoy Aquino ay binibintang pa sa Marcos. Sinisisi pa hanggang ngayon. Ganon. Ang sabi nga niya interview kahapon, hindi na nga pinalampas ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi ko na palalampasin ang sobrang pagmumura ng pamilyang ito. Anong sabi niya? Sagot ni Sara. Sa halip na magpakumbaba, sabi niya, hindi ko rin palalampasin, haharapin ko kayo. Ganyang kataray yung Sara Duterte. Anong mapapala natin dyan? Tapos merong mga Pilipino gusto pa itong maging Pangulo. Ngayon, hindi lang sa eleksyon. Kasi kaya nga sila gusto mag-people power para tanggalin. Kaya nga sinisiraan niya ang gobyerno para mahikayat ang taong bayan. Para matanggal si Marcos, ipalit nila si Duterte, Sara Duterte. Ngayon pala. Kaya lang hindi sila magtatagumpay dahil ang mga Pilipino ay matitino. Hindi sila susuporta sa ganyang klaseng galaw. Kasi wala naman sila nakikitang malaking problema ang ating kasalukuyang gobyerno na pagkukulang. Ginagawa naman lahat ng ating administrasyon ang dapat. Sinisira lang nitong pamilyang ito at ng kailang supporters dahil ang kailang interes palitan si Marcos, si Pangulong Marcos at sila maghawak ng kapangyarihan. Hindi sila makapaghintay ng mga darating na eleksyon. Nagmamadali sila. Dahil meron pala silang, sabihin natin, opinion ko ito, na mayroong pinagtatakpan pera. Kasi itong nahukay na confidential fund at nakakalulang perang ginastos nila na hindi matama, hindi malinaw, yan ang gusto nilang pagtakpan. Kaya gusto nilang agawin, makuha ang liderato ng bansa para wala ng investigasyon. Pero ngayon nagkaroon ng investigasyon, ayan, dinadaan niya sa pagiging arrogante, pagiging kung ano-ano mga statement na hindi nababagay. Sabi nga ni Escudero, Senate President, hindi nababagay sa Office of the Vice President ang mga lingwahe at mga salita ni Sara Duterte. Dahil ang pangalawang Pangulo ay opisina na napakataas dito sa ating bansa. Tama naman yun. Yan po yung nangyayari. Hindi na ho tayo umaasang magkakaroon ng katarungan ng perang nawawala. At ang masakit dito, hindi ho nagpapakumbaba yung Sara Duterte. Talagang lumalaban siya. Kahit ang Pangulo, ang Speaker ay nagsalita na, ang sagot niya, lalabanan ko sila. Hindi ko rin sila palalampasin. Pati yung mga law enforcement agency, hinahamon niya. Sabi niya, isupwena niyo ako, haharapin ko kayo. Pag tinanong niyo ako, tatanungin ko rin kayo. Ganyan ang style ni Sara. Pati mga law enforcement agency na mag-iimbestiga sa kanya, sabi niya, iimbestigahan ko rin kayo. Kita nyo? Anong klase? Pag yan ang naging Pangulo ng ating bansa, saan pupulutin ang mga Pilipino? Lalong kawawa ang mahirap. Maghihirap lalo ang mahirap. Kasi kung yung mai-influensyan tao, may kapangyarihan tao, binabastos. Ganyan ang panalita laban sa mga nakapwesto. Di lalo na yung pangkaraniwan tao. Walang kapangyarihan, walang salapi. Saan sila makukuha ng proteksyon? Pagka ganyan ho, ang mamumuno ng ating bansa. Kaya tama lang. Huwag suportahan ng matitinong Pilipino ang galaw ng mga ito. Dahil pag sila naghawak ng kapangyarihan, yan ang sinasabi ko. Sa akin pong analysis at opinion, lalong kawawa ang mahirap. Yung batas nga, binabaliwala nila. Yung mga pagpatupad ng batas, minamaliit nila. Di lalo na pagka sila na naghawak ng kapangyarihan. Lord, save the Philippines. Please like, subscribe, at saka ho, pakishare po ninyo itong video ito.